us today. And to everyone tuning in from home, we would love to see your comments. Do not forget to use our official hashtag, #StarMagicSpotlight in all of your posts and stories. Now, thank you also once again to our beautiful and cozy venue for today, the Coffee Project. Maraming salamat po. Every month, nandito po kami for Star Magic Spotlight Press Con. And now, I'm so excited for our next featured artists kasi their unforgettable journey sa loob ng bahay ni Kuya talaga. Doon sila nag-start and now they're making waves in the entertainment industry. They have proven that hard work, passion, and authenticity can turn dreams into reality. Now, bago natin sila tawagin, let's watch this. Inside the iconic connections were formed, friendships were tested, and unexpected bonds were discovered. Among Gen 11 households, those were J.M. Ibarra and Sophia Fian-Smith's undeniable chemistry. As emerging artists, they inspire with their talent, passion, and hard work. Whether through performances or heartfelt interactions with their fans, JM and Fian prove that their journey is only just beginning. From local stages to international platforms, they are capturing hearts and making their mark in the industry. They've been doing rounds of out-of-town shows, constantly proving their growing popularity. Chosen as brand ambassadors for several top-tier endorsements, they're no strangers to the spotlight. Just recently, they headlined the music video of Asia's songbird Miss Regina Velasquez Alcacid's song, Wherever You Are, which garnered 1.4 million views in less than 24 hours. And the numbers are still increasing now. This marked a significant milestone in their journey as they transition from reality TV favorites to rising stars in the entertainment industry. JM and Fian's recent TFC show in Dubai was another clear sign of their ever-growing popularity as they were warmly welcomed by our kababayans. Their massive following, which started during PBB, has only continued to expand. They remain consistent trending topics on social media, proving that their influence now resonates with Filipinos around the world. Fans can catch them at their next big event on April 5, the unforgettable General Assembly at the SN North EDSA Sky Dome, alongside their PBB Gen 11 batchmates. You wouldn't want to miss this unforgettable night filled with exciting performances and surprises. With every new opportunity, JM and Fian are exploring fresh paths and embracing bigger challenges. There's so much more in store for these two, and their journey is far from over. Totoo na mapa-on-screen man yan, on-stage, or sa mga latest projects nila, their energy, charm, and dedication continue to inspire countless supporters. Kaya let's give a warm hello to the well-loved, kilig love team of this generation, J.M. Ibarra and Fian Smith! J.M. Fian! Hello, welcome guys! Welcome to Star Magic Spotlight Press Con. Ito ang first time nyo dito, no? Relax lang kayo guys, kaya nyo to. Kumusta naman nung napanood nyo yung video na inihanda ng Star Magic Spotlight Press Con para sa inyo? Pwede pong pakipatay. Nag-cringe na po ako sa pagka nakikita ko yung face ko sa TV. Hindi ka sanay pa, Fiang. Oo, masasanay ka rin. Pero totoo yun, nung nag-play pa lang, sumigaw na si Fiang. Gusto mga hindi nakakinig na parang ready na siya mag-cringe. So, nung napapanood mo ba, ano yung mga naaalala mo? Actually, madami po kasi sa PBB po kami nag-start. So, habang pinapanood ko siya, naalala ko yung mga bardagulan namin, yung mga maliliit na bagay na tampuhan, akala mo talaga. Yung mga happy moments namin lahat doon, syempre. Ikaw, JM. Ako,
Grabe, no? Nag-cringe siya. Samantala ako, namimiss ko mga bumalik doon. Oh. Oo. Hindi, syempre, yung mga ginagawa ko doon nakaka-cringe. Ikaw, Jay, ano yung nararamdaman mo nung napapanood mo? Meron ka bang specific na memories na bumalik sa'yo? Halos lahat ng moments namin ni Fiam sa loob. Wala, ang sarap lang balikan. Na nung time na yun, na parang natural lang halos walang meaning sa amin. Hindi namin expected na gano'n na pala yung magiging engagement sa labas. Gano'n na yung magiging dating sa mga manang. So, balik na lang tayo. Ay, gusto mo bumalik. Ikaw, Fiang, given a choice, gusto mo bumalik. Yes naman. Super, kasi sa loob ng bahay, walang noise. Kumbaga, pag nasa loob kami ng bahay, ang kailangan mo lang i-focus talaga yung panalo yung task mo. Wala kayong sasabihin ng ibang tao kasi wala naman kayong mababasa or marireceive na bad or hate comments sa loob ng bahay, especially walang phone. So, kung kuya, ipasok mo na kami ulit. Mas simple ang buhay. Super simple talaga. Ganyan yung buhay namin ng 90s. Wala pang social media. Tahimik pa ang lahat. Oo. Pero ngayon nga yung mga kabataan siguro talagang ang ingay nga or parang ang gulo ng world sa social media. Pero ngayon ay bubuksan namin ang floor for the questions from our friends from the media. Huwag kayong mag-alala, mababait itong mga to. Sisimulan natin sa pinakamabait na ating kasama ngayon. Mr. June Lalin from Abante. Yeah, thank you, DJI. Kabalik na lang sinabi. Not nice. Hindi, pero eto, sino ba namang hindi magiging nice kay Piang and JM? Nakakatuwa sila, DJI. Kasi ako, actually, my mom, she's from Candon, Ilocos Sur. Galing lang kayo ng Candon, Ilocos Sur. Marami akong mga kababayan na nag-report sa akin kung gaano kayo kabait na dalawa. Oo. Nakakatuwa. Kahit hindi dapat bumaba daw kayo. Ang na-tension yung mga marshals at mga pulis. Kasi, syempre, hindi nila alam kung anong mangyayari. Baka magkaroon ng kaguluhan, tumugin kayo, di ba? Ganon kayo kabait sa mga fans. Minsan, nalilimutan nyo raw kung gaano kayo kasikat na dalawa ngayon. Oo, na parang sobrang appreciated na sila. Gusto nyo malapitan ng lahat. Yeah, reaction please. Well, hindi lang naman po dun sa yung latest na event po namin. Halos lahat po ng naging event po namin or naging shows. Ang nasa isip lang po namin entertainment. I mean, ma-entertain po yung mga fans kung saan po kami pupuntang lugar. At pagdating naman po doon sa kasikatan, hindi naman po namin hinahayaan mag-sink in sa utak namin yung kung anong nararating namin ngayon. At kung sino lang po kami noon, yun at yung parin mo yung araw-araw na nasa isip namin. At ayun po, nang sagal, wala akong magbago at hindi ko kami makain ng trabaho, ng industriyang to. Enjoy lang. Ganun. Yes. Sa lahat naman po ng events namin, lagi naman po namin tinatry na makapagpa-picture yung mga fans sa amin. Especially yung iba galing pa talaga sa malalayo. So kami, ano ba naman yung simpleng picture lang, buhay na or, ang tawag doon? Kompleto na agad yung araw nila, di ba? Sa isang picture lang namin. Hindi naman naparipagdamot pa namin yun. Sobrang simpleng bagay lang yung nahingi nila. So why not ibigay na agad namin? Yan. Tapos, sobrang laking bagay din daw na yung ayuda yung dalawa abang nasa Ilocos sa Candon. Kasi sobrang sweet nila. Nagdududang iba. Parang there's something na raw. Oo. Oo. Actually, ang mga fans yung dalawa, naghihintay. Sana may aminin na yung dalawa. Ano nga bang real score sa inyo? Dinerecho agad ni Sir June Lalin. Ang gusto namin tanongin lahat. Parang napakawak si JM, parang napahawak siya sa buhok niya, sa batok niya, parang na-tension siya. May aaminin nga ba sila? May dapat ba silang aminin? Kasi doon pala sa Candon, grabe, pinagdududahan yung sweetness yung dalawa. And then, syempre, Kakaibang ngiti ha, yung tanong kong yun, napangiti ng ibang klase si JM. Tsaka ang tagal sumagot, Sir June, parang may Siyempre, sa amin, ang focus ko namin, yung karero, yung trabaho. Siyempre, ikaw yung inspired.
Hindi mo. I mean, as long as may pagbabahalaga, as long as may respeto kami sa isa't isa, sapat na sa amin. Sa akin. Sure ka ha? Eh marami gusto sumingit ha? Diba? Oo. Yun ay kung makakasingit. Ay, di ba yan? Kaya DJI, di ba? Talagang iba yung statement ni JM. May Hindi laban. kayo makakasingit, di ba? Talagang, syempre bantay sarado eh. Grabe, di ba? So, Piang, Kasama ako sa pagsagot. oo, kailangan. Oo, kasi isa ka, kailangan kayo para maging sweet, maging partner eh. Kailangan kasama din yung girl, di ba? O, kakaiba ang sweetness. Wala bang nililihim na something? Ay, naubo. Tubig po, tubig po. Ang masasabi ko po ngayon ay pinapahalaga po namin yung isa't isa. At masaya po kami tuwing magkasama po kami. Yun lang. O, sa statement niya, kung may makakasingit ba? Bantay sarado ka nga ba ni JM? Pwede, posible nga bang may makasingit pa? Or wala nang makakasingit dahil mahigpit? Wala na nakakasingit. Ay, ibang statement na. Mayabang na naman mo ako nito. Oo, nakakaloka. Wala nang ibang makakasingit. Wala, bawal. Ay, parang something na talaga sa dialogue mo. Reading between the lines, yan. Amen. Hindi, masaya po kami pag magkasama. May work man or wala, masaya po kami. And siguro, the way na magkasama po kami everyday, siguro doon pa lang naman po. So, kumbaga, si JM na yung gusto mo talagang laging kasama. Kasi nakita ko talaga yung kamay ni Piang, nakakot mo na sa gilid ni JM hanggang hawakan yung kamay, ang bongga, touch. Masakit na rin. Ay, gano'n? Komportable po kami sa isa't isa. Uy, kinikilig kami na. Yun po yun. Komportable lang po kami sa isa't isa. Why? Bakit gano'n ka-komportable kay JM? At siya na talaga yung gusto mo kasama? Siguro naman po, kita naman po sa loob pa lang ng bahay ni Kuya. Doon kami nag-start maging comfortable sa isa't isa. The way kami na magbardagulan, mag-usap sa loob ng bahay ni Kuya. Siguro doon nag-start lahat ng pagiging komportable ko po sa kanya. At nadala ko po yun hanggang sa paglabas ng bahay. And nagtutuloy-tuloy naman po. At wala naman din po ako nakikita na any problem para hindi ako maging komportable sa kanya. Yan, JM, ang ganda ng sinabi niya, no? Walang dahilan para hindi siya maging komportable. Kinilig ka? Na-proud ka? Hindi, parang yumabang lang. Ay! Yan, pero yan, nakakakilig kayo talagang dalawa. Kaya kami, solid, JM Piang. Di ba, DJI? Okay. Ang bongga. Yan. Naisip ko yung si Sabi Asa sa gilid ko kasi parang naging one-on-one daw. Pero thank you kasi parang talagang bigay na bigay sila DJI, no? Talagang walang nililihim. Parang talagang hindi na lang dapat pagdudahan. Parang tayo na lang makakasagot na they're really something. Yan, thank you! Thank you. Diretso sila sumagot Pero going back dun sa kung gaano ka-comfortable, ako isa sa mga favorite kong JM film moments. I think wala nang dahilan na hindi sila maging komportable kasi nabunutan mo siya ng buhok sa kilikili. Parang kung nagawa niyo na yun, wala na kayo itatago sa isa't isa. No? Sobrang komportable na talaga. Alright, thank you so much, Mr. June Lalan of Abante. Okay, now let's go to our next question from Ken Quito of Circle of Stars. Okay, ito naman for JM. So JM, you once mentioned that your dream was to become a pilot. Do you still see yourself going back to aviation, or is showbiz now your main focus? As of now, yung focus ko na dito sa showbiz. At syempre ayoko kong sayangin yung opportunities na dating. At yung mga pang projects pa ho. Kumbaga, nag-aantay lang din ho ako ng bakante ba kung tawagin. Nang sa gayon, may pagpatuloy ko ho ulit yung naiwan ko dun sa aviation field. At yun at yun pa rin ho, talaga yung goal ko. Kumbaga, itong showbiz, I'd say na parang nadaanan ko lang yun. Para nakikita ko lang din nakikita ko yung sarili ko. As a pilot talaga. I mean, makikita ko na magre-return ako sa aviation field, hindi dito sa industriya ng So long term, yun pa rin talaga yung nakikita mo Yes, sa future mo. Pilot.
Mahirap maging jowa yung mga pilot mo kasi lagi silang wala. Ready ka ba sa mga ganong sitwasyon? If ever lang, hindi ko sinasabing si JM, oo, like, ibang pilot, kunwari, open ka sa, parang minsan, yung medyo madalas na nawawala, gano'n, pero bumabalik din naman sa'yo. Ako po, future doctor ako. Yes. So busy rin? Busy din. So, Okay lang. di naman. Yes, okay. Thank you. And now, ito namang question for Fiang. What is the biggest misconception people have about you that you wish you could correct? Oo, lagi ko itong sinasabi nila masama ugali ko. Yes. And, siguro, nasasabi na rin, every time na naka-poker face ako, lagi nila sinasabi na, maldita yan. Alam, sulit naman sa mga ugali niya. Ganito, ganyan. Gusto ko sabihin sa kanila na, kung pwede niyo lang akong kausapin talaga, as in, ang usap-usap talaga without camera, malalaman nila talaga totoong ugali ko. So, let's give Fiang the benefit of the doubt. Huwag yung kung ano lang yung first impression, yun agad. So, kausapin daw natin si Fiang. Okay. Kaya may lumapit sa akin. Tama. Pero, usually kasi sa kultura natin mga Pinoy, mahihain eh. Tsaka yung parang, yun nga, sanay tayo na lahat smiling. So, kapag hindi na masyado nakasmile, feeling natin, ay, sumit, or magkita agad, gano'n. So, ano po natin, kilalanin talaga natin yan ang mga tao. Kasi every time poker face ako, ibig sabihin po ng low bat ako. Low bat na siya. Tsaka you're very young pa, Fiang. So, syempre dapat bigyan natin siya ng space na minsan, syempre, nalulubat natin. Pero bago tayo magpatuloy, meron tayong comment from Facebook, from Mary Ann Makayan. How do they feel about being called a power couple? Ano daw feelings nito? Masaya na tinawag kami ganun. At the same time, may pressure. Ganun. Kasi, syempre, nandito tayo sa industriya ng comic, sa showbiz. So, parang, kapag tatawagin ka ng ganun term. So, kailangan parang kailangan may mapatunayan kami. Ganun. Na hindi lang basta sa fandoms, hindi lang basta sa fanbase. Kailangan may mangyari. Parang hindi sapat na tatawagin ng gano'n. Ito lang yung pinagbasehan. So, sa akin lang kaya may nabibilang version. Dapat may mangyari. Ano dapat may mangyari? Teka lang. Linawin natin Projects, kumbaga. Project! So, oo. Kala ko naman, parang dapat talaga magkatuluyan kayo kasi power couple na yung tawag sa inyo. Hindi, nang-focus ko ako sa power. Power, okay. Hindi sa couple, sa power. Okay, ikaw, Fiang, how do you feel daw na tinatawag kayong power couple? Masaya din naman, syempre, kasi dahil sa mga nakikita nila sa amin, siguro nakabase sila sa fanbase namin, sa fandom namin. Kaya nila kami natawag na power couple. Pero tulad nga sabi, nakaka-pressure din naman. Kailangan may mapatunayan kami, like movies, TV show, series, or kahit ano. Nakaka-pressure din naman. Pero maganda yung ganong mindset nyo na imbes na yung iba siguro baka lumaki ulo, kayo nakikita nyo yun as parang challenge din sa inyo na dapat galingan natin kasi ito na yung tawag sa atin na power couple. Oo, tsaka nire-recognize nyo rin na it's also because of your powerful fans also. Kasi grabe ang JM Fiang fans, oo. Lagi kang hinahanap Fiang sa lahat. Tsaka lagi kayo trending, di ba? Ang lakas din talaga online. Okay, now let's go to next comment from Facebook from Venice Madison. Can't wait na magka-movie kayo! Ay, sige, hingi natin ang inyong reactions. Meron kayong magiging movie, di ba? Na boses. Di ba? May idadub kayo. Di ba? Oo. Sila nagulat sila. Yung picnic. Sige, yung picnic pag-usapan natin. Well, first time po namin na magkaroon ng ganung klase ng trabaho, yung dubbing. And enjoy po siya, masaya. And medyo mahirap lang compare sa pag-arte. Kasi kami po yung kailangan dumepende dun sa actors.
And then, yung kung ano yung reaction nila, ganun na. At yung may parang naman sa boses namin. So, ayun, parang mas mahirap po siya compared sa pag-aatay. Mas nahihirapan ka doon kasi sa talagang acting na may mukha. Oo. Kasi parang sa dubbing po kasi, pumapasok kasi ibang world. Sa ginawa namin, kailangan kami mismo yung mag-adjust sa kung anong emosyon yung dapat nila or yung dapat na ipakita nila. Kailangan na nakakonect yung boses din namin. Eh, sa pag-arte naman po kasi parang kami yung kailangan tama ba? Sa Tama pag-aatay ba? kasi natural lang. Natural lang, pero kasi sa pag-dub, kailangan talaga yung kung anong emosyon na pinapakita ng actor, ganun din yung boses. So parang mas challenging siya for us. Kasi yung kapag acting na may mukha rin, pwedeng style ninyo. Pero pag dubbing, dapat style nung nakikita nila. Ito naman next question natin, from Bix Almacen of Bix Buzz. Hi, Bix! Hi, hello. Actually, nandun ako sa audition ni JF sa TV sa Galeria last year. Yes! So talagang dumaan siya sa audition. Na-feel mo na doon na matatanggap siya? Yes! Tinabihan ko siya sa picture. Actually, nilagyan ko nga ng aeroplano ng emoji yung picture kasi gaba ako Oh, okay. Yes. Pero nakakatawa kasi yung journey nila, di ba? After PBB, ito na nasa showbiz na sila. Pero ano yung mga bago ninyong discovery sa isa't isa na hindi nyo na-discover nung nasa loob pa kayo ng bahay? Marami. Like what? Siguro yung pinaka na lang. Sa bahay kasi, sobrang sobrang gawin din naman lingit sa akala mali. Sobrang careless niya gumalaw, then sobrang kulit. Nakala ko walang batas eh. And then, after namin lumabas ng bahay, may isosof pala ng babae talaga. May ano? May mas isosof pa. Wow! Ang demure talaga Very Filipino demure. bigla, Piang! May soft side siya. Which nakakatuwa naman. Wait, kailan mo nakikita yung soft side ni Piang? Ano naman, describe mo naman sa amin, like kapag kumakain ba? Kapag kailan? Pagtulog lang. Kailan pagpagod mo siya, pagpuyat, gano'n. Kasi laging kami, ang nakikita namin, super energetic lagi ni Piang. Oo, so kailan yun? Ano po ba? Every time na magkausap naman kami, like, personal or kahit sa call lang. Sa phone? Nagtatawagan din kayo. Gusto mo ba marinig kung paano siya mag-baby talk? Baby talk! So, paano? Mateo! Sample! May baby talk! For gifts. Ikaw, ano kaya ano reaction mo doon sa sinabi na Mark sa sofa ka pa? Siguro. Meron naman talaga din akong soft side. Pero pili lang kung kanino ko ipapakita sa pagka-soft side ko. Kasi, nakikita na ng lahat yung maligalig ako. Mas gusto ng iba yung ganun ako. So, pinapakita ko lang yung soft side ko sa comfortable tao. Yes. So ano yung nag-discover mo kay JL dito sa labas ng bahay? Sa loob kasi ng, ito lang yung pinaka. Sa loob kasi ng bahay, lagi siyang masaya. Hindi siya nawawalan sa mood. Actually, or pag nawawalan siya sa mood, babasa lang siya ng libro, ganyan. Pero hindi siya masungit. Kaso, paglabas ng bahay, grabe, mas moody pa pala siya sa akin. As in, sobrang moody niya. So paano mo sinasabihin yung pagiging mood niya? Inisip ka. Pag, meron yan eh, may step by the step yan. Step by the step. Bago sumakses. So, una, pagka alam kong wala siya sa mood, minsan kukulitin ko siya para ma-restore yung energy niya. Kaso wala talaga. Pangalawa, pag wala siya sa mood, binibigyan ko siya ng time. Kasi maya, nasa mood na yun. Kailangan niya lang huminga, kailangan niya lang ng music sa tenga. And then, okay na. Pero pag masulit ako, mas masulit pa siya. Ganun yung na-discover ko talaga. Great news. So,
So, hindi talaga natin pwede i-judge yung mga tao sa first impression, no? Akalain natin, di ba? Mas masugit. Pero mas masugit pala si JM. Okay. Thank you. May mga na-discover din tayo ngayon. Ngayon naman, pumunta tayo kay Carlos Aragon of Mega Kapamilya. Yan! Congratulations! Nasabi ni JM na nag-baby talk ka daw. No! So, JM, baby mo ba si Piang? Baby talk na ang uso. Anyway, Hindi ako nagbe-baby talk. Isipin mo naman, yung ganito, magbe-baby talk, no! Latino. Sobrang natin. Anyways, lagi kayong magkasama, parang halos lahat ng event and projects. JM, kaya mo bang mawala si Piang? Ako na yung sasagot. Oh, sige. Hindi. Ikaw, Piang, kaya mo bang mawala si JM? Grabe, diretsyon ka naman. Hindi, karamihan naman ng projects magkasama kami. Kung kaya mong mawala si Piang, darating talaga yung mga ganung klase ng trabaho na minsan si Piang na minsan ako. Pero siguro hindi ko kaya nawala yung suporta ni Piang. Kasi, wala. Parang imposible yung makakuha ko ng project ng wala yung support ang binibigay niya. Okay. Ito for my last question. Pero pwede nyo naman hindi sagutin. Kasi todo na yung sweetness nyo dalawa sa mga event. Tanong ko lang, JM, kung may plan ka bang ligawan si Piang or nililigawan mo na ba si Piang? Or hindi na kailangan? Grabe, yung init Kami pala na lang dito. sasagot. Sobrang init pala dito. Ganito sa Star Magic Spotlight Press Con. Gaya na sinabi ko kanina, siguro sa ngayon, pagkasal kami sa trabaho, sa kanila ganun. At hindi wala naman ako darating ako sa punto mo. Any comment Piang na dadating daw siya sa punto? Siyempre, ito na yun eh. Gusto ko ikaw na yun. Parang kakabatan na sa kabatan niya. And comment. Well, Okay. congratulations Thank and you. see you sa Unforgettable po. Thank you, Carlos Aragon of Mega Kapamilya. Alam niyo, nagugulat ako. Diretso kayo sumagot to. Grabe. Okay, now from Facebook, ito naman from Gail Austria. What is one habit of JM or Fiang that makes you smile? So, sa each other. Habit mo that makes you smile. Habit, so ibig sabihin ano to, laging ginagawa. Ano mga lagi niyang ginagawa na napapangiti ka? Lahat kahit dumating siya sa mundo na nagsusunod, kahit magulat. Na napapangiti na ako na, alam mo yung pure happiness, kaya tatawa ko na. So, nangyari sa'yo, gano'n. So, parang lahat, gano'n. Lahat? Ganun, same, lahat. Lahat naman ang ginagawa niya, mas mapasimple man niya or elegante. Basta siya yung gumawa, masaya. Pagka tayo sa last na ginawa niyo sa isa't isa na napangiti yung isa't isa, anong naaalala niyo? Latest? Yung last week, nasa Andon na. May merchant kasi. May merchant yung... Okay. Kasi yung favorite band ko doon. Okay. Okay. Oh, River Maya may merch. Okay. And akala ko hindi niya ibibigay sa akin. Siyempre. Binigay niya sa'yo. Yes, so may kwento nun. Nag-handles kasi yung River Maya ng cup and then t-shirts. Tapos, may mag-boyfriend and mag-girlfriend na nakakuha ng cup. Tapos ako, fan nga siya ng River Maya. As in, super fan siya ng River Maya. Ako, nalapit ako doon. Sabi ko, pwede ba akin na lang yan? Ganito ganyan, akin na lang. Tapos sabi niya, picture daw. Tapos ako, lalapit ko sila. And then, mapitin ako. Picture kami. And then, may gusto niya yung cup. Yun ang kapalit, picture. So, in-effortan mo rin para makuha talaga yun. Okay. Oh, baliktad naman ikaw. Ano naman nagpa-ngiti sa'yo na ginawa ni Jay? Latest. Pag siguro, yung nasa Camden din kami. In-order niya akong pagkain.
naman yung nakain. Nakain ko. Orderan niya ako ng pagkain. Pag sinabi kong gutom na ako, orderan siya pagkain. Ay, oo. Masaya yun, no? Sinabi mo lang, gutom ako. Tapos mamaya-maya may pagkain na. Ay, iba. Okay, ngayon naman punta tayo sa next question. Janice Navida of Bulgar. Hi, Fiang. Hi, JL. My question is, ramdam nyo na ba na sikat kayo at kailan nyo naramdaman yan? Ano yung naging basihan nyo para maramdaman ko? Sikat na kayo. Siguro po sa amin, hindi po namin sinisingin sa utak namin na sikat po kami. Kasi, simple na naman po eh. Kung ano po kami sa loob ng bahay ni Kuya, ganun po rin po kami sa paglabas. Hindi po namin hinahayaan na kainin po kami ng kasikatan. Siguro, masaya lang po kami ngayon na meron po kami ganitong klaseng trabaho and may ganun kami kalakas na fandom. Masaya po kami, pero hindi po namin sinasabi sa sarili namin na ay sikat kami. Kasi parang ang pangit naman po na kung lumaki po yung ulo namin, hindi po kami papayag na lumaki po yung ulo namin sa isa. Pero ramdam nyo na yung pag nasa public place kayo, pinagkakaguluhan kayo. At gaano ka-importante sa inyong privacy? Sa ngayon mo talaga, parang limitado ho talaga yung privado moments ho namin kasi kahit saan ho kami kung magpunta, makikita namin nasa social media natin. Well, siguro, sayang ako yung inaho ng nasabi niya kasikatan. Pero mas, kumbaga, mas inisip na lang namin na mas nakikilala ho kami ng karamihan. Which is, gano'n naman ho talaga dapat kasi nandito kami sa showbiz. And sobrang grateful ho kami sa part na yun. Pero at the same time, hindi ko namin hinayang mag-sink in sa utak namin. Pero conscious ba kayo dun sa i-act nyo publicly? Kasi nga alam yung lahat nakatingin sa inyo. Well, pagdating naman ho dun sa ina-act ho namin, nilalagay naman ho namin ng kahit paano care, pero ayaw ko kasi namin magpaka-filter eh. Ayaw ko namin lagyan ng filter yung masasabihin namin, yung mga galaw ho namin. Kahit alam namin sa industriya, kailangan yung gano'n, which is, hindi naman namin part ko yung gano'n. Siguro, galing mo kami sa platform na which is kailangan magpakatotoo, PBB nga. At wala naman ako dapat kami itago kasi PBB na ho, nakilala na ho kami doon na ganito, ganyan. So, bukod sa nakasanayan, wala naman ako kami dapat ipakita pa. Which is yun ako yung nakasanayan na rin naman nilang makita sa amin. Pero nararamdaman nyo ba na parang may mga kailangan ng pagbabago sa kilos, diba, sa mga pupuntahang lugar? Siyempre, bawal yung mga gimmick, diba? Pag nakita kayo sa public place, alam nyo yung mga fans, ang dami ng issues. So may mga nabago ba din sa lifestyle nyo? As sa lifestyle, wala naman kung kahit pa paano kasi ako sa kwarto, hindi naman ako palagi na tao. At wala naman nagbago, ganun na rin naman. Si Mia. Ako din po, hindi naman po ako din palagimik na tao din. And kahit before pa naman po, hindi din ako mahilig maglabas-labas. Although, may favorite place lang po ako na every time na drain ako, doon lang ako pupunta sa isang specific na kapehan. Pero, aside doon, hindi naman talaga ako out there na babae ko talaga. Last na lang, sabi nga nila, ang basihan ng kasikatan is kapag binabash na kayo, pinaglalaanan kayo ng pansin ng mga netizens, ng mga bashers. So, so far, ano yung most hurtful words na binato sa inyo? Na talagang naapektuhan kayo mentally, emotionally? Siguro po, hindi naman talaga masakit. Totally masakit yung mga sinasabi ng mga bashers. Lalo na if hindi naman talaga totoo. Pero, siguro, nakaka-hurt lang sa side namin pag dinadami na yung family. Kasi ibang usapan na yung pag dinami mo yung family mo. So far, na-experience mo na yung Pia, na may naiba tong intriga sa family. Siguro naman po sa lahat naman po na-experience, sa lahat na yung nasa showbiz na experience na hindi na po siguro. Pwede mo ma-share kung ano yung, na-involve yung family mo and paano mo hinandle?
Siguro nung time na kakalabas ko pa rin ng bahay ni Kuya, sobrang ingay pa po nun eh. To the point na pati yung private kong tatay talaga. Pati yun lumabas. Eh, sa mami ko naman, dami nang sinasabi about sa mami ko na mga super below the belt na talaga. And ako, hindi naman ako pwedeng pumatol basta-basta. Alam naman ng lahat na hindi na ako tulad before na kung ano yung lumabas sa bibig ko, yun na yun. Siguro, pinilipas na lang namin eh. Sinabi ko na lang sa family ko na huwag na silang pumatol, hayaan na lang nila kasi lilipas din yan. Tsaka hindi naman totoo yung mga sinasabi nila. Although masakit sa part ko na nababash sila dahil sa akin. Masakit yun, syempre. Pero wala tayong magagawa eh. Iniyakan mo yan, kaya. Umubos ko na po eh, sa PB niyo pa lang. Nakailang-iyak na po ako doon about bashing eh. Pero sa ngayon po, hindi na eh. Parang hindi na po siya ganun nakakalalim na sobrang hindi na talaga. Si JM, meron bang instance na sobrang na-affect dun sa bashing sa inyo nila? Sa akin, wala akong pakialam sa bashing talaga. Siguro, ayun, kapansin-pansin lang ako yung bashing ko papunta sa pamilya kapag iladamay na nila yung pamilya. Kasi pattern ako yun ng mga bashers. Kapag wala silang magawa sa iyo, yung pamilya ko yung iladamay, which is yun yung hindi maganda. Yun po yung below the belt na ako yung nandito sa gusto rin kung bakit kailangan idamay. Pamilya ko, pamilya niya. At hindi ko nakakatawa yung particular. Walang particular instance na sinangkot yung family mo? Marami. Lalo na mo nung after ko na marami. Kahit mama ko, kapatid ko, nadadamay na sila. At ayun bro, hindi ko naman mo masisisi kasi galing ako sa TV. Madadamay mo sila. So, ayun, wala naman akong ginawa. Sinabi ko lang na malaki sila, mga kapatid ko. Huwag ko silang masyado na magpakain ko. Kasi, ayun na, hindi mawawala ng bashers lalo. Patuloy ko yung ganitong klase ng trabaho. So, Kahit ano pang sabihin na, sikat kayo. Yun yun. Thank you, Piang and JM. Thank you, Miss Janice Navida of Bulgar. And now let's have Tin Bailon of Pep. Hello, James. Hello po. Gusto ko yung social media yung expectation versus reality. So, ano yung version nyo nun? Expectation versus reality. Pumasok kayo sa bahay, then ngayon. Expectation nyo na wala pa kayo sa showbiz, tapos reality na yun pala sa showbiz. Ayan, as friends. sa akin, honestly sa akin, noon wala pa ako sa showbiz, akala ko madaling makipagkaibigan dito. Kaya, sa totoo lang, and then, ayun, nakailang buwan na rin ako dito. Medyo matagal na. Mahirap pala makahanap ng tapang kaibigan dito. Totoo lang, walang halong dito. Pero ramdam mo naman yung totoo yung intention sa'yo. Well, kaya pag tinatawag yung showbiz ka na. So yun sa akin. Ang deep ng sagot ni JM. Ikaw, Fiang. Sa akin, expectation ko, akala ko madali. Like, travel lang. Mag-show lang. Oo, akala ko. Kaya dati gusto ko itong pasukin kasi akala ko super talino talaga. Reality, grabe, ang hirap pala. As in, super hirap. Pinangalalaan mo talaga yung oras mo, yung lakas mo, yung panahon mo. As in, sobrang hirap din talaga. So, do you consider each other as a good friend? Ano? Okay, Fiang. Kasi kahapon na-interview namin si Jazz. Eh, di ba, hindi naman, alam naman natin na medyo conflict kayo ni Jazz dun sa loob ng bahay. So, pero sabi ni Jazz, okay na daw kayo. Pero kasi may mga fans pa din na parang inaano yung issue dati. So, reaction mo doon. Wala na akong masasabi doon eh. Kasi kami, napag-usapan naman na namin ni Jazz yung about doon sa loob ng bahay. And kung ano yung nangyari sa loob ng bahay, stay na lang yun sa loob. Hindi na kailangan nadaling pa dito sa outside world. Sobrang liit lang ng bagay yun kung titignan namin ngayon. Sobrang liit, parang rapbada na pambata lang yun eh. And okay naman talaga kami.
fans lang talaga yung gumagawa ng issue. Which is hindi naman natin may iwasan yung mga ganung issue. Kasi yun yung nakabutan nila, yun yung nakita nila. And hindi ko sila masisisi. Pero okay naman naman. Then bukod kay JM, meron din siyang ship naging kay Jaren. Tapos, parang nakita namin sa X na nagbabardagulan yung mga fans nyo. So, reaction mo doon. Ako naman, ilang beses ko na silang, ilang beses naman na lumabas yung ganun. And ako, personally, masaya ako kung nasan ako ngayon. Komportable ako kung sino yung kasama ko ngayon. And hindi na para magpalitan or what. Masaya ako ngayon. Thank you. Thank you. Thank you so much din, Pep. Okay, now we are going to our next question. Hannah Malorca of Inquirer.net. Okay, sige, hanapin natin ang kanyang question. Hannah. Wait lang. Saan si Hannah? Ayun. Okay. Anong genre ng mga pelikula o series ang gusto niyong gawin? Sino-sino ang gusto niyong makatrabaho aside from each other? O, dun muna tayo sa genre. Siguro sa amin, kami dalawa, gusto namin matry lahat ng genre sa showbiz. As in, kung ano yung ibigay sa amin, go kami dyan. And so, gusto ko matrabaho si Memo Vice, si Miss Anne, Curtis. Siyempre. Yes. Ikaw, JM. Ayun, gusto namin na-explore pa. Gusto ko explore lahat ng rules sa pag-arte. At gusto ko matutunan lahat. Gusto ko makatrabaho siguro si Kuya Bong Navarro. Bakit si Kuya Bong? Idol ko. Oh, okay. So, puro mga It's Showtime, no? Vice and Bong. Oh, okay. Now, ito naman coming from Mikey Viñas of Kapamilya Vines. Kumusta naman ang naging experience ninyo sa Bench Body of Work show? Curious din kami dito. Kumusta? Yes. Ayun, muna, akala ko basta nilalakad ka lang doon sa runway. Hindi ko na-expect na, grabe. Ayun, hindi ko ma-explain kung na-feel ko nun nung naglalakad ako nun. Parang, ewan, kasi alam mo yun, parang goosebumps eh. Kasi, tumanda ka ng mababa yung self-esteem mo, then nakapaglakad ka sa ganung fashion show. So, malaking milestone yung hindi lang sa karir, pati na rin sa personal ng buhay. Saya. Ikaw, Fiona. Sobrang saya. Akala ko din yung fashion show na sa lakad lang. Grabe, ang dami pa ng tao na manonood doon. And sobrang na-enjoy ko yun. Actually, dapat nga hindi ako ngingitilan. Kasi ito tumingin sa akin. So, napangiti na ako. And, Nandala eh. dear, Pero parang in-enjoy mo lang eh. Parang hindi ka kinakabahan, confident na confident ka. ako, personally, hindi po ako sanay magsuot ng heels. Na super taas. Every time na nag-heels ako na sobrang taas, saan ako maglakad? Every time talaga nagsusuot ako ng mga 5-inch pataas na heels, saan na talaga ako maglakad. Hindi ko talaga siya kaya. And nung bench fashion show, naka 5 or 6 inch ata ako na heels. So, nagpapray ako na sana hindi ako madapaya ng taas. Hindi talaga ako sanay. And ang na-practice ko noon, nung bench fashion show, nung rehearsal, naka-boots ako. Kasi yun talaga yung susuotin ko. Naka-boots talaga ako. Pero pinalitan siya that day. Nasabi, mag-heels ka. And ayun, buti na lang hindi ako nadapa. And hindi ako mukhang sa kamar naman. Don't worry, parang wala naman yata nakatingin sa paa mo. Lahat kami sa waistline mo nakatingin na parang, oh my gosh! Grabe ang waistline ni Fiam. Okay, thank you so much. And now, punta tayo sa last question. Okay, ano pa ba ang aabangan ng fans sa inyo, sa JM Fiam? Ano pwede nating ma-reveal? Well, Sasama-sama tayo sa April 5, di Magsasama ba? kami sa Unforgettable Bala Bala Ball
Sa Sky Dome, yes! Malapit na yan sa April 5. Yes, April 5 na po yan. And of course, yung ABS-CBN Gold. Abangan niyo rin mo kami dyan. At abangan niyo rin mo ang iba natin kapamilya artist. At masabugan naman. Yes, pero aside yan, secret ninyo. muna. Yes, more to come. Masusurpresa na lang kayo. Mag-abang-abang na lang kayo dahil madami to kami pinaghandaan. So there you go, yung April 4 po, ABS-CBN Ball. Makikita natin, will you be coming trailer sa ABS-CBN Ball? Yes, okay. Tapos April 5 naman, Unforgettable General Assembly sa Sky Dome and sa yung picnic nila na ina-dub ng movie. There you go. And more. So maraming salamat. JM Fiang, any message to all of your fans? And sa lahat ng solidong sumusuporta sa amin dalawa, maraming salamat po. At malapit na. Abangan na lang natin. Kailangan nyo naman ako mag-manifest na. Yan, maraming salamat po sa mga sumusuporta sa amin, solo man or as a love team. Maraming salamat. Abangan nyo na lang. Mukhang maraming handa Ano siya eh, parang tinatay pa siya eh. Ay, may gano'n! Niluto pa siya eh. May sabaw pa. Sabaw niyo. Oo. Bawal pa natin sabihin, pero may sinabi si Fiang na sinusulat pa. Oo, niluluto pa siya. Niluluto pa. Hinahanda Kasi pa. nilaga pala yun. Ayan, huwag niyo kakalimutan manood ng My Love Will Make You Disappear. Tama. Oh, showing na po yan. Yes, congratulations at Kim Pao. Diba, highest grossing opening day this year, diba? Congratulations sa My Love Will Make You Disappear. Okay, and thank you all sa lahat ng mga nanonood ngayon sa pagtutok sa Star Magic Spotlight Press Con, sa lahat ng mga friends natin sa media. Every month, maraming salamat po at sinasamahan niyo po kami dito. And of course, sa lahat ng mga fans ng JM Fiang for tuning in. Thank you very much. Abangan namin ang inyong future projects. We're so excited for you. Maraming salamat ulit, JM Ibarra and Fiang Smith! Thank you very much for joining us. Once again, I'm Ai de la Cruz and stay tuned kung sino ba ang next naming mga guest next month sa Star Magic Spotlight Press Con. Bye guys!